Yo, what's up mga homes? So mga homes, no, ngayong araw na to, itong gagawin natin. Gagawa tayo ng makina ng Vespa 300 Racing 60s. So eto yung mga homes. Magpapalit tayo ng cylinder head, tsaka cylinder block niya, yan, pati piston. Papalit tayo dahil nagkaroon ng kahig yung niya, ito yung cylinder wall niya. Ayan, nagkaroon ng kahig. So nangyari sa kanya, nag loss comb siya, kaya dapat palitan niya. At saka nagkaroon din siya ng problema dito, ayan, nagkaroon ng tama, ayan, nakita nyo may pingas, pati dito yan sa kabila, ayan, may pingas din yun, tsaka dyan sa kabila. Kaya nagkapingas yan, lumuwag to. Itong nakakabit dito, yan, lumuwag yan. Nung pagluwag niya, doon na siya tumama dito, yan. Tumama siya dyan sa mga kanto, yan. Yan, tumama siya dyan. Kaya nagkapingas. So, ayan. Papalit. Ito yung mga piyesa na papalitan natin, ayan. Mga bago na lahat yan. Ayan yung cylinder nya. Mga bago na lahat yan. So ayan, ngayon eto, madali lang naman magbuo ng makina nito, madali lang magsalpak na ito. Ang matagal lang dito mga homes, yung magbalik dun sa kaha nya, kasi nga ang dami mong babaklasin. Unang-una, pag hinugot mo yung makina, kailangan baklasin mo muna yung plate number, yung tornilyo dito, ayan, babaklasin mo yan. Itong sidings nya na to, babaklasin yan. Tapos sunod nyan, ito babaklasin mo na. Ayan, baklas to. Saka yung footboard. Kasi kailangan baklasin yan para mahugot mo yung wiring nya. Ayan. Kasi yung wiring nya na yan, dito yan nakatago sa ilalim. Diyan sa ilalim ang wiring yan. Kaya mas komplikado trabahuhin yung mga modelo ngayon kumpara sa mga lumang modelo. Mas maganda pa yung mga lumang modelo kasi napakasimple lang ng mga wiring nya. Dito mo lang sa ilalim tatanggalin, tapos ilang tornilyo lang babaklasin mo, mahuhugot mo na kagad yung makina. Hindi katulad yung mga modelo ngayon, masyadong komplikado. So ayan mga homes, mamaya update ko kayo sa mga pag nayari na natin tong makina. Okay mga homes, mamaya ulit update ko kayo. God bless mga homes.